Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Biyernes. Sunog miulbo sa duha ka mga barangay sa Lapu-Lapu City. Isolation facility sa Talisay City, andamon pa kung ugaling mutaas ang kaso sa Mpox. 36 anyos nga lalaking padung mosakay og jeep naligsan patay sa motorsiklo. Kung ngano kahanggi sanapan og tubig dagat ang 5 ka mga sitio sa Barangay Panganan, Lapu-Lapu City. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Duha ka managlahing sunog miulbo sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Nico Sereno sa report. Nadawat sa Lapu-Lapu City Fire District ang alarma sa sunog sa sitio Iba, Barangay Basak, alas 9:50 kaganihang buntag, samtang giisa ang 4th alarm pagka alas 10:06 sa buntag. Na under control ang sunog alas 10:39 na. Miugdaw sa 19 ka mga panimay, samtang tulusab ang partially damaged. Nagpadayon pang investigasyon sa kabumbiruhan sa hinungdan sa sunog. Hinuon sa inisyal nga pakisusi, gipahibaw ni Fire Officer 3 Roel Branyanola nga giingong nagsugod ang sunog sa ikaduhang andana. Wa nay detalye nga gihatag pa si Branyanola samtang nagpadayon ang investigasyon. Akong na-interview nga witness, no, ingon sila nag-start kuno sa second floor. Naglaba kuno ni si ang katong witness. Tapos ingon siya pag tan-aw niya nakasimot siya ganang murag na sunog. Then pag tan-aw niya sa babaw is aso na niya nakita. Usa sa nasunog ang boarding house ni Eugene Martinez nga nagastuan na niya og 900,000 pesos. May 30 kalawak. Mataglawak, dunay duha ka tawo nga nagpuyo. Ako lang more or less mga about 60 ka tao. Ano, asa man sila karon nagtrabaho sa Ang halos guna sa Sibulay nagtrabaho. Usa si Junifer Turado sa mga boarders ni Martinez nga walay napunit bisan usa sa importante niyang dokumento. Nagtrabaho siya dihang niulbo ang sunog. Anong importante yung mga documents, mga papeles o mga gamit na mo? Mga certificate o application ng trabaho ba? Si Joanne Bolondro, God Focal sa Barangay Basak, mingon nga bisan mga boarders nga apektado sa sunog, mahatagan og tabang sa barangay. Samtang 28 usab ka mga panimay ang naugdaw sa sunog sa 2nd Street sa Barangay Kanhulaw nga miulbo alas 10:06 kaganihang buntag. Giisa ang 4th alarm pagka alas 10:26 ug na fire out alas 11:18. Apektado ang 27 ka mga pamilya o 150 ka mga individual. Samtang tulusab ka mga panimay ang partially damaged. Mato ni Fire Officer 3 Jeffrey Herodias nga dunay suliran sa pangisip ang gitumbok nga hinungdan sa sunog. Ang katong tagbalay nga mentally unstable ang giingon is about 40 years old, 40 plus. So mao kuno toy more or less kanang ingon nga nagduwa daw or nagdaob-daob. Then naa sa mga pasok-pasok sa iyang lawas. Pangitaon lang, actually, pangita siya karon kay nasunog mo siya. Nasunog mo, wak sa kibang, samot to siya kuan. Ang sa to yan, truma to siya samot. Wala pa'y mahatag nga danyos ang Lapu-Lapu City Fire District sa duha ka mga sunog nga nahitabo. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. 36 anyos nga lalaking padung musakay og jeepney naligsan patay sa motorsiklo sa Mandawi City. Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yeses, naglisod pagdawat ang iyang mga mahal sa kinabuhi sa nahitabo ning maong biktima human madisgrasya kaganihang buntag. Igo na lang sa pagdangoy-ngoy ni Nelma Sayon samtang nagtan-aw sa patayng lawas sa iyang kapuyo sud sa usa ka morgue sa Mandawi City. Naglisod siya pagdawat sa kamatayon human madisgrasya ang iyang pares mag-alas 7 kaganihang buntag. Ang biktima kinsa usa ka security guard gikan pa nag-duty ug padung na unta muuli. Nakapara na kuno kini og jeep sa Maydan AS Fortuna ug patabok na sa kalsada
dihang nabanggaan sa usa ka motorsiklo. Nalamba ang 36 anyos nga biktima nga gidala paunta sa ospital apan namatay kini. Niagi ang motorcycle o na-accidental nga nabanggaan siya. Posible yun nga usog yun ang iyahang pagka-impact sa iyaha kay grabe man ang hitabo sa iyahang lawas o mao na pagdala sa hospital sa Mandawi District dito dahil na rival. Lisod jud sir, di gyud madawat na kung dawaton, di gyud na ko madawat. Gusto ko na kaniyang haya ipadala ko sa Mindanao. Kay tabi na iyang kaliwat dito. Hilabihan ang kahinugon sa kapuyo sa nahitabo. Nagsabot niya nga sweldo niya alas 3, magumba daw migtil sa gulan og saging nga lutong. Kanang karnaba mo na ang panay ko. Ayaw lang palabi kay kanang wa ka kabalog high blood. Wala mahinabi sa news team ang nakabangga. Apan sa off-cam interview sa ginikanan, gibarugan nila aksidente ang nahitabo. Andam sila nga muabaga sa galastuhan sa namatay. Tungod sa insidente, dunay pahimangno ang kapulisan. Pedestrian man siya or dili pero once in ani gani na makita nato na atas sa kadalanan dito ta mo kumpiyansa tanawon jud nato ang isig side ang mga nagpadong na mga sakyanan unya before ta mao na siya before ta mo labang sa ato at ato ng mga drivers dili sa ta mo kumpiyansa kay wa makaibaw. Yes, dugang sa kapuyo nga iya pang istoryahan ang pamilya ning maong biktima nga tuwa sa Mindanao kabahin sa musunod pa nila nga mga lakang nga himuon apan importante prioridad nila karon nga mapahiuli ug mapahiluna ang iyang patayng lawa. Ses, Dagang salamat, Nico Sereno. Pagpatuman sa mga protokol sa paghandol sa mga infectious diseases sama sa MPOX, gitutukan karon sa Talisay City LGU. Ano yung report ni Femery Dumabo? Pagpasabot kung unsa ang MPOX o monkeypox ug unsaon kini paglikay ang gihimo ni Talisay City Health Officer Dr. Ray Cesar Bautista. Ilabi na sa mga kawani sa Talisay City Disaster Team ug sa mga community volunteers. Gipanumduman sila sa mga precautionary measure ug unsay angay buhaton kung adunay i-assist nga mga suspected cases sa MPOX. Usa sa protocol ang regular nga pag-disinfect sa mga emergency vehicle nga gamiton sa pagtransport sa mga pasyente. Wala rin kalahian ikan sa mo ang standard nga gihimo karon except i-intensify lang ang kana lagi again kana para sa ato ang mga cases nga avoid kayo contacts and then probably gingon man to ni Dr. God nga the continuous use of PPE and ang siguro jud nga pag disinfect sa ambulance every after runs, no? So ang ato amang ko na ginabuhat na nato ang every after run. Lakip sa Rizal sa orientation ang presidente sa Association of Barangay Councils ug ubang opisyalis nga maoy focal person sa health committee sa mga barangay. Mato ni Bautista nga regular ang ilang pagpaybalo sa mga health officials nga irili usab ngadto sa mga talisaynon kalabot sa mga angay buhaton subay sa infectious diseases. Nato silang gi-orient man kay sila man gud in contact sa mga pasyente ay all kinds of patients sa barangay nga ihatod nila by transport ba. So ato na silang gi-orient bago nga makatransport sila og mga inganang mga kaso man ba. Pero that was not exclusively for MPOX lang para na gyud sa tanan. Samtang di man required apan giawhag ni Bautista ang talisaynon nga kuna naa sa pampublikong lugar. Mas maayo nga magsulob og face mask ug likayan nga makigdutot sa bagang duot sa mga tawo. Kay usa sa pamaagi nga motakod ang MPOX ang skin-to-skin contact. Ang face mask will be very valuable especially if you're in a crowded place. Because that will not only protect you from MPOX or any other disease, it will also protect you from a more dangerous type of disease, ang TB. Mato di Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga angay ang pag-orient sa mga tao aron kalikayan ang panic. Importante nga makahibalo ang publiko kung unsaon sa paglikay nga matakbuyan sa MPOX. Aside from handling cases, is more on increasing awareness. That's why niingon yun ko, I posted yun na atay kaso
namatay siya pero dili MPOX ang rason sa iyang pagkamatay. Important manggod as city mayor na mapahibaw ko sa kuang mga tao na naani para ma-aware sila. Isugo ang ato ang City Health ug Disaster Team to talk to all our barangay responders, kana naman tay community first responders sa barangay, para sila nasad ang musumbong kanamo kung may mga problema sa barangay of suspected cases of MPOX. Samtang, ipaanda mo sa Gulyas ang isolation facility sa syudad kuno galing madungagan ang kaso sa impacts. First, ang buhaton gyud tan-awon ba ang balay kung naabay kwarto na pwede siya i-isolate. Kung pwede siya i-isolate siyang balay, all well and good. But if naay mga problema na makadagan, pero simba ko lang, I really hope not. Because nakita man ako kung nakay MPOX, mutago man ka, di man ka magpadulo katawhan, na makatakot ka katawhan. But if ever there's a problem, then we will look at certain isolation facilities that we can do. Samtang, easy precautionary measures, mga desk officers sa Talisay City Police Station ang gitambagan na sa hepe sa pagsulob og face mask sa pag-atiman sa mga taong adunay transaksyon sa police station. Regular usab ang imong pagpanglimpyo og disinfection sa ilang buhatan. Apil na usab ang ilang jail facility. Meeting with the City Health so that they can give us kanang seminar or background or ano kay sa ato ang personnel nga diri sa Talisay is ma-aware pod ba kung unsaon. Since yesterday nag-implement na ta og kanang disinfection o cleanliness efforts sa atong jail ug diri sa station. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kaso batok sa tulo ka mga tao nga giingong nalambigit sa scam hub sa barangay Kasambagan ning Dakbayan sa Sugbo, napasaka na karong adlaw. Ang mga sakop sa Regional Anti-Cybercrime Unit kun RACO 7 ang miduso sa piskal kag buntag sa kasong kalapasan sa Republic Act 11765 kun Financial Products and Services Consumer Protection Act in relation to Section 6 sa Republic Act 10175. Wala una gibutyag sa mga RACO 7 officers kung si kinsa ang tulo ka mga tawo nga ilang gipasakaan og kaso. Mga kagamitan diha sa scam hub ang nasakmit na sa RACO 7 nga mao'y gigamit karon isip mga ebidensya. Samtang ang FBI Legal Attaché nakigtagbo kang Police Regional Office 7 Director alang sa panagsabot sa pagpalig-on nga pakigalayon alang sa legal offensive batok sa cybercrime ug mga scam hub sa Sugbo. Ang FBI may padayag og suporta sa gihimo sa PRO7 ug ang pagbinayluay og intel report ug pagtabang alang sa pagpalig-on sa pareho nilang kampanya batok sa online criminal network. Ingon man sa pag-prosecute sa mga kriminal aron mahatagan og hustisya ang mga biktima mapalokal o international man. 5 ka mga sitio sa isla sa Panganan sa Lapu-Lapu City gisanapan human misaka ang tubig dagat. Atong sayran sa report ni Luan Mayrondina. Sa post ni Panganan Barangay Captain Junray Casao, gipakita ni ini nga daw nahimo ng swimming pool ang covered court sa ilang barangay nunod sa pagsulod na sa tubig dagat. Alas 10:40 ganihang buntag, nabantayan nila ang pagsugod og sulod sa tubig dagat sa covered court sa barangay ug ngadto sa mga kabalayan. Apektado sa pagsaka sa tubig dagat ang 5 ka mga sitio. Kini naglakip sa Bonbon, Luok Tunga, Sungon, Ubos Lawis ug Tabay. Sa dagat ma'am, saka gina siya 2.0, 2.1. Masud na gina sa amo ang ma'am, especially sa Umbay. Matod sa Pag-asa, miabot sa 1.98 meters ang pagtaob karong adlaw nga natala ganihang alas 11:30 sa buntag. Samtang gitataw sa Pag-asa nga ang nasinating pag-uwan karon sa Sugbo resulta sa localized thunderstorms ug wala pa opisyal nga nagsugod ang panahon sa tinguan. Transition period pa ta ma'am Luan, no? So kining transition period is fine na siya na happy ta maka-onset of rainy season o officially tag-ulan diri sa atong nasod. Samtang gibutyag ni Kapitan Casao nga nihimo na sila og follow-up sa City Engineering Office aron mapa-elevate ang covered court. Gitawag na ako early this morning niingon ang City Engineering Office mag-start ang trabaho sa phase 2 sa amuang complex by Monday, ma'am.
uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Dismayado ang kampo ni Cebu Governor-elect Pam Baricuatro tungod kay sa June 30 pa tinguha sa kampo ni outgoing Governor Gwen Garcia nga ihatag ang mga dokumento sa Kapitolyo. Atong sayran sa report ni Fem Dumabo. Mas maayo nga transisyon, kini ang panawagan ni incoming Cebu Governor Pam Baricuatro kang outgoing Governor Gwen Garcia. Subay nini nang hinaot ang bagong gobernador nga i-turn over ang mga dokumento ug sayo aron ilang ma-review sa dili pa nila kini hingpit nga dawaton. Transparency nganong dili ni pakitaon sa mga department heads unsay gitago. Wala tay smooth transition ang mag-antos ani ang katawhan in town. So mauna ang kinahanglanon gud nga naa kay cooperation gikan diha sa Kapitolyo karon. Gitugan ni Attorney Edmund Lau ang pangulo sa transition team ni Baricuatro nga nakatagbo na tuod sila sa representante sa transition team ni Garcia sa makaduang higayon. Apan susama ang gitugan niini nga matud pa sa June 30 na ipang turnover ang tanang mga importanteng dokumento sa Cebu Capitol. Matud pa gididaan pud sila nga makigtagbo sa mga department heads sa Kapitolyo. Gipasabot ni Lau nga lisod alang kanila ang pag-review sa tanang mga dokumento sa usa ka adlaw lang. Possible problems sa disbursement o sa mga financial matters nga di man automatic mo release og mga maghimog mga payments until maklaro nato kung insakto ba na may available funds. Personnel nato ato pag i-review unsay mga position nga bakante dili bakante. So atong i-evaluate pa na pagmaayo. Hinungdan nga nipadala na sila og formal letter kang Garcia alang sa ilang hangyo nga pag-reschedule sa turnover sa mga dokumento on or before June 15. Ug tugutan sila alang sa meeting uban sa mga department heads sa di pa ang June 30. Kung magmagahi gyud hayan magpatabang sila sa DILG o National Office. Ang regional office sa DILG pag-issue og order para madayon yun ang transition ng mga activities, including nga mo explain sila ang mga department heads kabahin sa ilahang responsibilities within their department. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Fem Dumabok. Balitang Bisdak. State of emergency gideklarar sa Tacloban City, Leyte, LGU tungod sa limitadong access sa San Juanico Bridge nga mo'y nagdugtong sa Leyte ug Samar provinces. Gimugatan sa Tacloban City, LGU nga apektado ang ilang ekonomiya ingon man ang ilang emergency response tungod sa limitadong pag-agi sa maong taytayan. Sukad ni atong May 18, gididaan ang mga sakyanan nga lapas sa 3 ka tonelada ang gibugaton sa pag-agi sa San Juanico Bridge. Nunot kini sa nakitang issue sa structural integrity sa maong taytayan. Wala pa'y giluwatan nga pamahayag ang DPWH kung hangtod kanusa ang pag-ayo sa maong taytayan. Una nang nagdeklarar og state of emergency ang probinsya sa Samar tungod sa pag-ayo sa San Juanico Bridge. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Giatangan ang pagbalhin kang kanhi Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves sa NBI Detention Facility sa New Bilibid Prison. Matod siyang abogado, in high spirits ug naglaom ang iyang kliyente nga maakwit sa giatubang nga kaso. Ang detalye sa report ni Fem Dumabo. Naka-bulletproof vest, Kevlar helmet ug nakaposas. Bantay sarado si kanhi Congressman Arnolfo Teves Jr. dihang niabot sa buhatan sa National Bureau of Investigation sa Pasay kaganihang tungang gabii. Gipaobo sa medical check-up ug booking procedure si Teves. Dinhi gikuhaan siya og fingerprint ug mugshot subay sa mga kasong 10 counts of murder, 12 counts of frustrated murder ug 4 ka kaso sa attempted murder. Nunot kini sa pagpatay kang kanhi Negros Oriental Governor Roel Digamo ug siyang pa ka-individual ni adtong March 4, 2023. Miabot sa buhatan ang abogado ni Teves nga si Attorney Ferdinand Topacio, kauban ang inahan ni Teves. Gitugtan sila nga mahinabi sa personal si Teves nga milanat og tunga sa oras.
Wala matud pay gipamati si Teves ug anaa kini sa maayong kahimtang. Okay naman po, nabigyan siya ng kaukulang pansin naman ng doktor ng NBI at nandun din po yung kanyang pamangkin na doktor din po na kasama ni Mami Bubot. Gikatakda nga ibalhin si Teves sa detention facility sa NBI sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa karong adlaw. Samtang gikalipay sa byuda ni kanhi Governor Digamo ug incoming 3rd District Representative Janice Digamo nga human sa kapinduha ka tuig nahibalik na sa Pilipinas ang gitumbok niya nga mastermind sa Pamplona Massacre. Butang nga gihimakak ni Teves. Uban ni Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Pipila ka semana na lang, magsugod na ang school year 2025-2026. Ug sa nagpadayong pagpangandam sa pagsugod sa klase sa pampublikong eskwelahan sa Mandawi City, DepEd Mandawi miangkon nga gatusan ka mga classrooms ang kuwang nila. Apan, gi-aksyonan na ang maong problema. Ano ang report ni Nico Sereno? Giandam na sa Department of Education Mandawi ang mga aktibidad sa nahabiling duha ka semana sa dili pa magsugod ang klase. Dunay in-service training sa mga teachers sunod semana. Samtang sa Hunyo 9, ang Brigada Eskwela o pagtambayayong aron maandam ang mga eskwelahan sa school opening karong June 16. Sa miaging school year, kapin sa 65,000 ang enrollment sa mga public schools sa Mandawi. Aminado ang DepEd doon nagihapoy kakuwangan sa classrooms. Kung ang basihanan 1:1 ratio o usa ka section, muabot sa 500 ka mga classrooms ang kuwang sa dakbayan. Kay wala pa may dugang classroom, padayong ipatuman ang shifting o emergency classes. Kana bang on the situation nga one session per classroom gyud. Pero miyon ta nga dako man din kulang giunsa man ang solusyon man ang nahitabo nga naagitay mga eskwelahan nga nag-double shift. Positibo sab ang labaw sa DepEd sa padayong suporta sa LGU sa education sector. Even at the national figure ang kulang gyud is classroom. Pero mo na gingon nga how can we ask for more classrooms kung wala na buildable space? Siguro in that sense, we will be closely coordinating with the local government. Samtang sa ilang bahin, ang kapulisan nangandam na sab sa umaabot nga school opening aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante ug magtutudlo. To keep the school safe. That's why we intend to also deploy more personnel on particularly in schools, especially during pagpasok and paglabas ng mga estudyante. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Atensyon sa mga driver sa pampublikong mga sakinan, gikinahanglang mo biyahe mo nga magtuman sa lagda sa trapiko kay giseryoso na karon sa Highway Patrol Group ang pagbukod kaninyo. Sa irantang detalye sa report ni Alan Domingo. Sa gipahigayong random inspection sa Osmeña Boulevard, gipara sa masakop sa Highway Patrol Group ang masakinang pampubliko. Sama ni usa ka traditional PUJ din gisusi kung kompleto ba ang mga papilis sa pagpadagan sa sakinan. Gawas sa mga papilis gisusi usab ang gisulob sa driver kung nagtuman sa dress code, din gikinahanglan nga adunay kwelyo ang sapot, nakalong pants og nakasapatos. Tungod kay nagchinilas ang driver, gipasabot kini sa opisyal sa HPG sa angayan nga sulubon. Kinahanglan dalhon ang franchise, CROR og dress code. Kailangan magsuot ka og nakasapatos. O kini siguro pwede na kay nakakuan mo ka. Nakapantalon. Pero mag-short ka, part sa dress code. Isuan ka og TOP. Violation ng dress code. Alam ka sir, sa sunod magsapatos ako. Gawas sa mga PUJ, gipara usab ang mga motorsiklo, taxi ug mga buses. Lakip sa gisusi sa HPG kung adunay lisensya ang konduktor. Diin nakapakita ro sa binuon ang babaeng konduktor. Okay mga kapuso, mo ang kabahin sa hugot nga pagpatuman sa Highway Patrol Group kalabot sa mga traffic violator. Sir, good morning. Sir, apel ang mga bus sa atong ipang-inspect karon? Yes sir, all passengers vehicles from taxi, yung traditional na to nga jeep, modern jeep.
Ang operasyon sa HPG7 pahimangno pa lang nila sa mga drivers sa public transport kaysa sunod nilang operasyon mo issue na sila og TOP sa mga kalapasan nga ilang masakpan. Daghang reklamo na sad sa ato ang mga public utility vehicles nga mga drivers. First is kanang ang pinaka grabe nga so far atong nakita no kanang disregard gid sa ato ang mga traffic signs and traffic rules. Bisag na ang ato mga enforcers nakakita muhulong lang gyapon bisag asa. So wala nagirespeto sa tuwang mga enforcers. Ang lakang sa ahensya pinasubay sa kamanduan sa ilang uluhang buhatan nga istriktuhon ang pagpatuman sa lagda sa trapiko. Kini aron malikayan ang mga posibleng problemang mutumaw tungod kay adunay mga driver nga magpapadlong. Ang mga drivers nato kung mosunod lang usa sa di sa bawas sa tuang traffic congestion. Nagkaatubang na sa Office of the City Prosecutor sa Quezon City ang mga abogado sa GMA Network Incorporated ug TAPE Incorporated alang sa posibleng settlement. Ano ang report ni Mark Reggie Abella? Gipatawag ang magkaatbang nga kampo aron hisgutan ang posibilidad nga settlement kag gisangat sa GMA sa kasong estafa batok sa TAPE Incorporated. Kini gumikan sa wala pag-remit ngadto sa network sa halos 38 million pesos nga ad revenues nga naka-allocate sa GMA ubusaw sa ka-assignment agreement. We want to collect the amount that was misappropriated, the amount that should have been given to GMA but was not remitted by the officers of TAPE. We have been waiting for the remittance of the ad revenues. Unfortunately, despite repeated demands, hindi nabigay sa atin yun. Matud sa TAPE Incorporated, wala nila gidinay nga aduna pa sila obligasyon sa GMA. I think TAPE naman is not denying that there's a collectibles to them, to the corporation. Maybe the main contention only is whether it's civil or criminal. Sa pagkakaron, wala pa nagatagbo o ginuusang desisyon ang duha ka habig inagikatakdang magtagbo sila pagbalik sa June 11. We have been saying din naman that management is open to listen and to see what offer they have, and if it's reasonable, we can decide on what to do about it. Under the rules, no, yung mediation kasi is also dependent on the complainant if they are willing, diba, or open for settlement. So in this particular case kasi maganda na nalaman natin on the part of GMA that they're open for settlement. Kung mapakyas ang mediation sa June 11, ipadayon na ang preliminary investigation sa kaso ug sa korte na nila ipadangat kini. Kauban si Rod Prado, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak. Sa labing unang higayon, Mananagat Festival gihimo sa Barangay Tangki sa Dakbayan sa Talisay. Pagpakita kini sa paghatag og dakong bili sa mga mananagat sa Barangay Tangki. Ang pagpanagat ang nagunang panginabuhian sa maong barangay nga usa sa mga coastal barangay sa Talisay. Ang mga dancers sa barangay gibahin sa pipila ka mga cluster nga pabunggahay og pagpanindot ug paghimong mabulukon sa ilang mga pasundayag gikan sa street dancing hangtod na sa ritual showdown. Lakip sa nagtigi ang festival tweet. Gihimo ang Mananagat Festival nga alang sa pagsaulog usab sa fiesta sa Santa Cruz. Matud ni Attorney Jared Cabilte, ang kapitan sa Barangay Tangki, nga mahinungdanong tuig karon sa ilang barangay nga hingpit na gayud nilang nasugdan ang ilang festival paghatag og dungog sa mga mananagat. Matud ni Cabilte nga sa maong festival naglangkob na niini ang kinabuhi, kaagi ug kultura sa mga tangkihanod nga dakong grasya gikan sa ilang patron nga si Santa Cruz. Ang koneksyon sa gasa sa dagat, panginabuhian sa mga mananagat ug ang pagtuo, pagsalig ug pagpasalamat sa Ginoo. Bisan pa man sa unos sa kinabuhi, padayon silang mandimbaso. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso ug happy weekend kanatong tanan.